What gives you hope? Ako, my faith in God. As an activist of the 60s, 70s up to recently lang, I gave up on activism because wala nga Diyos eh. And if you have no higher authority that can really unite us in one faith, I don't know where we are going, di ba? Ang hirap nun, it's going to be, unite ka nga, pero most likely, authoritarian yung magiging setup. And Philippines, hindi naman tayo ganun. I don't think we can ever become communist or socialist, whatever. Basta we will be, yun nga, gusto ko yung concept ng kaliwa na hindi na-develop, yung pambansang demokrasya. Kasi ngayon, ang meron tayo, elite democracy. At kung maabot natin yung pambansang demokrasya, kahit dahan-dahan, to me, that's a good enough goal of any struggle. Sa akin naman, what gives us hope, what gives me hope, for as long as there are people like you and me and us and the leaders of the White Ribbon Movement, of Lenin Robredo, of Riz Ontiveros, Bam Aquino, and all these good politicians around us, maaring maliit na numero sila ngayon, tayo ngayon, darating ang panahon na ating konsensya ng bayan makakalampag yan eh. Sapagkat wala namang bayan na gustong manatiling magulo. Sa kasaysayan ng mundo, nakita natin ang evolution ng pagunlad. Talagang dumadaan din sa isang magulong kaparaanan. Pero sa dulo, katulad ng binabanggit ng ating Biblia at Panginoon, mangingibabaw pa rin ang kabutihan at ng pag-ibig sa anumang uri ng lipunan na meron tayo. Kaya ang challenge siguro is paano tayo magparami ng mga katulad natin. We might sound self-righteous, but that is the call of the time. Kinakailangan siguro na ipagbunyi natin yung ganitong uri ng pagkikisangkot na batay sa pagiging Kristiyano at mananampalataya. At palagay ko naman, may mga elemento sa simbahan across the board na maraming nag-iisip ng katulad natin na ang 2028 halimbawa ay isang make or break year for this country, for our society. At palagay ko ang malawakang pagkilos para sa magandang bayang Pilipinas after 2028 ay magaganap at mangyayari sa dasal at pagkilos ng ating mamamayan. Maraming salamat po. Alma. What gives me hope? Siguro after like Fe, no? And even Ate Melba, we fought during the first quarter storm, 70s, and martial law and everything got to be, gained hope again during the 1986 People Power Revolution. And then, yung mga ups and downs ng bayan natin. Pero andito pa rin kami. Andito pa rin, lumalaban. At siguro yun yung hope na pag nakita mo, katulad nung sa Congress, na nanalo ang what is true, no? What is just. Yung pagboto nila ng lubos na nakararami para sa impeachment trial ay malaking hope yun, na hindi siguro ako lamang, kundi ang nakararami na gustong magkaroon talaga ng pag-asa, ng katarungan at ng katotohanan. Sabi nga namin,
magmamarcha kami, no? We will have a Jericho walk, July 4, and we're already thinking of doing something like this, no? Perhaps we will be wearing, Like, sackcloth for ashes, and just to pray and hope that Senate, no, will listen to what the Congress did, no, and again, I'm hopeful that we see the prosecution panel helped by a lot of lawyers. Talaga namang nakita natin ngayon, ano, dumarami ang mga nag-volunteer to help the prosecution panel, no, take down this, the Vice President Sara Duterte. Well, it's about time, no? It's about time to really bring down this House of Cards. Hotel. a curse sa bayan natin, no? Yeah, and yun, siguro, we don't know what will happen. yeah, No? correct. But then again, sabi nga, hope springs eternal. Ciao. Thank you. I hope it does not remain Okay. eternal. Yeah. Ang nagbibigay sa akin ng pag-asa itong impulso ng bayan. Titignan mo yung mga survey, karamihan ng taong bayan ay naghahanap ng katotohanan. They want to know the truth. They want to know the truth about three things. One, itong impeachment trial against Sara Duterte. Are the charges against her true or not? That there be a complete presentation of all the evidence so that people will know. Two, itong Senate Blue Ribbon Committee report about the flood control scams. Now, a majority of the Senate Blue Ribbon Committee that was constituted to create this report have refused to sign the report. Now, most of them are with the Cayetano bloc. Why have they refused to sign the report? Is it because their names are in it? And because they did not sign it, it could not be made public. So instead, the report went to the DOJ. But still, you will wonder why the truth in that report is not being presented. Why the senators who are supposed to sign it did not sign it. Three, the 18 so-called Marines who are testifying as the bagmen of this congressman, si Saldico. 4 of them are not soldiers at all. The rest were dismissed from the service dishonorably. And yet their testimonies are being treated as gold. They have not undergone cross-questioning. They should undergo cross-questioning. 3 areas that require the truth and our people want to know for a fact. Yeah. Ano ba ang totoo? And dahil gusto nilang malaman ng totoo, I am sure, handa silang kumilos batay sa katotohanan ito. Yes. Very good. Yes. Sinabi niyo na lahat. Anyway, ang sa akin lang, what gives me hope is just like what Sister Fe said, my faith in God, His participation in our society. God's participation in our society. As long as there are people like everyone here and those who are not here but who are involved in what's happening in the country, Church. this is God's participation. At hindi siya, lagi siyang involved, lagi siyang nagpa-participate. Alam niyo, in Philippine history, laging church Gomburza. Oh, hindi ba sila yung nagsimula? Tapos people power, ganun din. Church din. So, ang konsyensya talaga ng Pilipino is faith-based. Maganda, di ba? Ako siguro yung, siguro yung, well, first of all, yung
ang aking source of hope is both the theological as well as cultural. Yung theological, yung fact na sabi ni Jesus, when si Peter nag-confess, no, you are the Christ, no, Son of the living God. Sabi niya, Peter, I will give you to sa mga disciples, kay Peter, the keys of the kingdom, sabi niya. And the gates of hell shall not prevail against you. I think ang ibig sabihin nun, ang mga scholars are divided dun sa passage na yun. Whether Catholic or Protestant, meron sila sa religious interpretation. Pero I think, ang ibig sabihin ng keys of the kingdom din, na maliwanag, is for as long as we are confessing that Jesus is the Christ. Yung confession ni Peter. Sabi niya, upon this church, I will build my church. Upon this rock, I will build my church. Yung tinatawag na, si Peter daw si Petros. Yung kanano is Petra. Yung church is Petra. So, ang feeling ko, this refers to yung sinabi niya na, upon this confession, I will build my church. In other words, for as long as the church is faithfully bearing witness that Jesus is the Christ and Lord, even in the halls of power, hindi lang sa simbahan, in buong society, for as long as we are confessing with our words and with our acts that Jesus is the Christ and Lord, even of all the powers in the world. For as long as we are doing that, sabi niya, the gates of hell shall not prevail against you. In other words, we can do battle. No? The gates of hell will not be against. In other words, hindi pwedeng buwagin. No? Lahat ng pinto mabubuksan. Pati yung mga pinto ng kasamaan. And they will not prevail. The gates of hell will not prevail. So, ibig sabihin, may kapangyarihan talaga ang confessing Christ. Merong kapangyarihan for as long as we are faithful to that confession. As a church, the gates of hell will not prevail against us. Kaya natin buksan ang lahat ng pinto ng kasamaan. No? The gates of hell will not prevail against us. So, yun yung aking source of hope. Na kahit na maliit tayo, kahit minority tayo, the gates of hell will not prevail. At kaya natin na buksan lahat yan. Tingnan yung mga revelations, na mabuti na binalik din yung impeachment case kasi mas maraming lumabas na ebidensya na hindi natin alam, no? In other words, may mga ganong susi, no? Keys of the kingdom na sinatawag. And I think importante kaya nga ang pangalan natin Kingdom Keepers. We are the keepers of the keys. Sabi ni Jesus, whatever you bind on earth, no, it will be bound in heaven. Whatever you lose on earth, it will be loosed in heaven. So, ibig sabihin, merong tinatawag na human agency which is significant. If we bind something, no, it will be bound in heaven. If we lose something, no, it will be loosed in heaven. So, meron tayong ganung kapangyarihan as keepers of the keys. Kaya nga, kingdom keepers tayo. We do not build the kingdom dahil yung kingdom is built by God and the Spirit of God. Pero tayo, we are keepers of the keys. No? In other words, pwede natin buksan ang dapat buksan. No? And the gates of hell will not prevail. Kaya nga yung truth, ako naniniwala na ang truth will eventually, pwede mong takpan yan but it will prevail. Sabi nga ni Jesus, there is nothing hidden that will not be shouted from the housetops. Eventually, marireveal din yan. And so yun ang aking theological source of hope. And the other is more, yung fact na, dito naman from the sociological, anthropological side, merong study, his name escapes me at the moment, yung gumawa ng Habits of the Heart. He's a sociologist sa University of California sa Berkeley. And gumawa siya ng study ng mga Japanese Christians. Ang kanyang conclusion dun sa kanyang study, sabi niya,
uh, itong mga Japanese Christians are very small eh. 2% ganon. And yet sabi niya, when he traces yung evolution ng mga movements, mga progressive movements sa Japan, whether it's about women, parliamentary democracy, as against yung emperor worship, all of these other reform movements. Sabi niya, eventually, pag tiningnan mo, it has been the work, no, initially, of these minority Christians in Japan. Mm. Ha? At kaya ang kanyang conclusion, sabi niya, you only need 2% of the population to turn things around. Mm. Only 2%. Mm. So ilan ang mga mananampalataya sa Pilipinas? Natunay, no? Sabi niya, you only need 2%. Only a minority to turn things around. Ang Japan, ang laki ng bagay na mula sa emperor worship, naging parliamentary, sila, democracy. Ngayon, of course, it took time, pero ako naniniwala na totoo yun. When you look at yung history ng Russian Revolution, dun sa Duma, minority lang sila eh. Pero they turned yung society around, naging komunista sila. In other words, hindi mo kailangan ng lahat ng population, you only need 2%. Sabi nitong si his name escapes me. Anyway, siya yung author ng Habits of the Heart. And culturally, naniniwala rin ako sa image of God in the Filipino. Naniniwala ako na very strong ang image of God sa mga Pilipino. Medyo na distort lang yan dahil tayo na colonize and everything. But ako naniniwala na ang base ng kultura natin, very strong ang image of God. Makikita mo yun eh. Kung bakit tayo peace loving, halimbawa. Bakit nag-inaugurate tayo ng bloodless na revolution na gustong na actually became an inspiration sa Europe, no? Marami nagsasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa Europe na actually they derived inspiration from the bloodless revolution ng people power. Dahil akala nila hindi nila mabubuwag yung communism na mukhang talagang hindi nila madidismantle.